ka na ika'y mawiwili. So mga par, matapos nga po sinabi ni Ryan Garcia sa kanyang post na literal daw tinanggalan ng mga judges nang panalo sila Montreux sa naging laban nito kay Gervonta Tank Davis, kung saan nauwi sa draw ang kanilang bakbakan kahapon. Halos lahat daw kasi mga idol, binibigyan ng favoritism itong si Tank Davis, simula sa judges lalo na sa referee na hindi tinawagan ng knockdown ang pagluhod nito sa ibabaw ng lona na dapat daw automatic binilangan ito ng referee. At ngayon nga po mga idol, nagparinig na naman si Bagito. Ano yung mga idol? Kung ang boxing commission daw talaga willing tanggapin kung ano man ang reklamo at umiyak ang isang boxer, kagaya na lang dati sa kinalaban nito ng si Devin Haney kung saan binawian ng panalo si Ryan Garcia. Sana daw mga idol gawin ito kay Tank Davis, nabawiin daw sa kanya ang draw at ibigay ang panalo kay Montreux kung talagang concerned sila sa integrity ng boxing sports. Hindi daw sinasabi ni Bagito ang bagay na to mga idol dahil gusto nito mabigyan ng talo si Gervonta Davis. Wala daw siya bad blood kay Davis Boy. Gusto lang ni Ryan Garcia mga idol na maging patas ang commission sa nangyayari sa bakbakan. Samantala speaking sa pagluhod ni Gervonta Davis sa naging laban nito kay Montreux na malaking factor sana mga idol para matalo si Davis kung binilangan lang ito ng referee, kung saan mga idol, tinanong naman ng batikang sports enthusiast na si Chris Mannix ang kanyang tatlong batikang referee at tingin ang kanilang expertise sa nangyari sa pagluhod ni Tank Davis, at lahat daw ng referee mga idol pareho ang sagot, dapat daw binilangan ang pagluhod ni Tank Davis. Matik daw ito na 10-8 rounds ang laban, pabor kay Montreux. Dagdag pa ni Chris Mannix mga idol, isa daw sa batikang referee ang kanyang pinagtanungan na ayon sa boxing rules, sana disqualified itong si Tank Davis sa laban dahil bawal na bawal daw mga idol na manghingi ka ng towel sa corner mo at punasan ang mukha mo sa kalagitnaan ng laban. Mahigpit daw talaga ito na pinagbabawal. Well, kung tutuusin mga idol, may point naman talaga ang referee sa kanyang sinabi dahil unfair naman ito mga idol sa mga fighter na sobrang naliligo na ng dugo sa bakbakan pero tinitiis nila na lumaban kahit hindi sila makakita. Wag lang talaga lumabag sa rules na punasan ng mukha mo at hintayin matapos ang laban. Pero si Tank Davis mga idol, may langis lang na dumaloy sa kanyang mata, pinayagan na magpunas ng kanyang mukha sa kalagitnaan ng laban. Sa kabilang banda naman mga idol, dating Pinoy WBC Featherweight Champion Mark Magnifico Magsayo, matapang na sinabi sa kanyang social media account na ready na daw siya mga idol sa isang malaking hamon na laban kontra kay Eduardo Hernandez, Montreux at Tank Davis. Basta sa isang kondisyon lang daw mga idol, hindi lang daw talaga ito malugi sa timbang. Wala malamang mga idol, nagkaroon ng malaking tsansa si Magsayo matapos mapanood ang laban ni Tank Davis at Montreux. Well, base sa nakita natin sa galawan ni Roach at Davis kahapon mga idol, masasabi talaga natin mga boss na malaki ang laban ng ating pambato sa bakbakan na to. May advantage kasi si Magsayo mga idol na posible magdala sa kanya sa panalo sa bakbakan. Ito nga mga idol ang haba at bilis nito sa bakbakan. Kung sakaling na-improve na ni Magnifico ang kanyang stamina, talagang mahirap ito mga idol talunin sa bakbakan. Kaya abangan natin mga idol ang laban ni Magsayo.